Sa University of Manila, kilala si Professor Jenny Villanueva sa loob ng College of Science hindi lang bilang isa sa pinakabata at pinakamagaling na chemistry instructor, kundi bilang isang misteryong hindi matawaran. Maputi siya, parang porselana sa ilalim ng fluorescent light ng laboratory. Ang kanyang makinis na mga binti, na laging lantad sa paboritong miniskirt, ay tila parte ng kanyang otoridad. Hindi sinasadya pero hindi rin maitatanggi. Hindi siya palanipi. Wala ring mahaba-habang kwento tuwing klase. Minsan, ang kanyang mga lektura ay parang pinapakinggan mula sa likod ng salamin. Malinaw pero may pagitan. Ngunit tuwing siya'y maglalakad sa pasilyo, tila bumabagal ang oras. Tila bawat tapak ng takong niya sa sahig ay musika sa pandinig ng mga lalaking estudyante at senyales sa iba na pansamantalang limutin ang periodic table para lamang panoorin siyang dumaan. Minsan, sa bawat pagyuko niya sa harap ng whiteboard, napapaangat ang laylayan ng kanyang palda. Sa ilang pagkakataon, puting panty ang sumisilip sa ilalim. Isang estudyante sa likod ang napabulong ng, "Puta, parang nasa heaven ako." Sumagot ang isa pang lalaki, "Pre, si Ma'am Jenny yung tipo na ipaglalaban mo sa thesis defense." Pila lahat ng kalalakihan sa kursong chemistry ay nagkaroon ng parehong thesis. Jenny Villanueva, The Unattainable Hypothesis. Ngunit sa kabila ng mga pantasya, may isa na hindi kailanman nakisali, si Ian Santiago. Hindi siya kagwapuhan, medyo chubby, may konting tagihawat sa pisngi, laging nakasuot ng hoodie kahit mainit. Tahimik, laging nasa ikatlong row, malapit sa aircon. Ngunit disiplinado, habang ang iba ay sinasadya pang lumuhod kapag may nalaglag na ballpen ni Ma'am, umaasa na makasilip. Si Ian ay laging nakatingin sa notebook. Tahimik, ngunit hindi invisible. Sa bawat sagot niya, malinaw ang respeto. Sa paningin ni Jenny, si Ian ay isa lamang sa maraming pangalan sa class record. Ngunit isang araw, sa dulo ng semester, may naiwan sa silid. Si Ian. "Ah, Ian, nandito ka pa?" tanong ni Jenny habang binubuksan ang pinto ng silog. Hawak niya ang kanyang laptop at isang mug ng mainit na barako. Tumango lang si Ian. "Opo ma'am, inaayos ko lang po yung project namin ni Liza. May konti pa pong kulang." Napalingon si Jenny sa mesa nito. Maayos ang pagkakasalansan ng mga papel. At may maliit na periodic table na nakadikit sa gilid ng notebook. Humigop siya ng kape. Ang init ay tila nagsilbing balanse sa lamig ng silid. "Wala ka ng groupmate?" tanong niya habang inilapag ang laptop sa mesa sa harap. "Wala po. Umuwi na po si Liza. Ako na lang po ang tatapos." "Ganyan ka ba palagi? Tahimik pero ikaw ang gumagawa ng lahat?" Napangiti si Ian, bahagya. "Mas okay po yun kaysa umasa." May kakaibang pakiramdam si Jenny habang tinitingnan ang estudyante. Hindi ito ang unang beses na napansin niya ang disiplina ng binata. Ngunit ngayon lang niya ito nakausap ng matagal at may lungkot sa boses nito na tila pamilyar. Pagod, tahimik na lungkot. Umupo siya sa gilid ng desk. "Ian, may tanong ako. Hindi sa pagiging personal ha?" Tumingin si Ian sa kanya, diretso. "Bakit ka laging parang may iniisip?" Tahimik. Humugot ng hininga si Ian bago sumagot. "Hindi ko po alam ma'am. Siguro kasi hindi ako sanay na may umaalalay. Lahat ng bagay sinusubukan kong kayanin mag-isa." Saglip na katahimikan. Tinapik ni Jenny ang tasa ng kape. "Alam mo, hindi malayo yan sa nararamdaman ko minsan bilang guro. Akala ng lahat kami ang laging tama. Kami ang laging malakas. Pero minsan, gusto ko lang din umuwi na may nagtatanong kung okay pa ba ako." Napatingin si Ian. "Okay pa po ba kayo, ma'am?" Nagulat si Jenny sa tanong. Simple, ngunit may bigat. Napangiti siya. "Ngayong tinanong mo, parang ngayon lang ako ulit nakaramdam ng ganyang tanong." Tumagal ang usapan nila, umabot ng higit 1 oras. Pinag-usapan nila ang dahilan kung bakit pinili ni Ian ang chemistry kahit na mas gusto raw niya ang pagsusulat. Natawa si Jenny.
Pareho pala tayo. Gusto ko dati maging manunulat. Pero heto ako, nag-check ng mga molar calculations. Siguro po, sabi ni Ian, lahat tayo, may subject na gusto natin, pero hindi pasadong buhay ang binigay. Tumamo si Jenny. Tinandaan niya ang linyang iyon. Habang nag-uusap sila, hindi niya namalayang bahagyang umangat muli ang kanyang palda. Nang yumuko siya para kunin ang power bank sa bag, muling nasilayan ni Ian ang kaputian sa pagitan ng hita ng guro. Puting panty. Mabilis siyang umiwas ng tingin, kinagat ang labi. Hindi siya bastos, pero hindi rin niya maikakaila ang saglit na pagdaloy ng mainit na kuryente sa kanyang dibdib. Nanlamig ang kanyang palad habang pinipilit manatiling kalmado. Ayaw niyang sirain ang respeto. Si Jenny, tila walang kamalay-malay, o baka naman alam niya, pero piniling hindi pansinin. Alam mo, Ian, bigla niyang sabi, minsan may mga estudyanteng lumalapit para lang manghutot ng grade. Pero sa iyo, parang gusto ko lang makipag-usap, nakakagaan ka ng loob. Hindi alam ni Ian kung anong sasabihin. Ngumiti na lang siya, pilit ngunit totoo. Nang matapos ang gabi, sabay silang lumabas ng silid. Tahimik ang pasilyo. Maliwanag ang ilaw mula sa labas ng gusali. Humihip ang hangin mula sa bintana. Binubuhol ang buhok ni Jenny. Tumigil siya sandali at tumingin kay Ian. "Thank you for tonight," mahina niyang sabi. Not for the project, pero sa pakikinig. Nagkatinginan sila. At doon nagsimula ang unang alon. Tahimik ngunit may dalang bagyong hindi pa nila batid. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang klase sa normal na daloy. Lecture, problem sets, maingay na mga estudyante, mga tanong na hindi naman talaga gustong masagot. Si Professor Jenny Villanueva ay ganoon pa rin sa paningin ng lahat. Elegante, seryoso at untouchable. Si Ian Santiago, gaya ng dati, tahimik lang sa ikatlong row. Pilit inuuna ang pag-intindi sa lektura kaysa pag-iwas sa mga nakasisilaw na sulyap sa guro. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may lihim na pag-usbong. Hindi halata, hindi sinasadya, pero totoo. Ika-4 na hapon ng linggo, huling klase ni Ma'am Jenny para sa araw na iyon. Lecture tungkol sa molecular polarity at covalent bonding, medyo mabigat para sa karamihan ng klase. Pagkatapos ng lecture, isa-isang nag-empake ang mga estudyante. May nagmadali sa group study, may tumuloy sa org meeting, at karamihan ay sabik ng makauwi. Habang sinasara na ni Jenny ang kanyang laptop, narinig niya ang pamilyar na boses mula sa likuran. "Ma'am, pwede po bang patulong? Konti lang po. Medyo nalilito pa po ako sa last topic." Napalingon siya. Si Ian, nakadungaw sa gilid ng pinto. Hawak pa ang kanyang notebook at lapis. May kaba sa tinig, pero matatag. Tumango si Jenny. "Sige, lapit ka." Bumalik si Ian sa loob ng silid. Tahimik na, isinara ang pinto at lumapit sa harapan. Sa ngayon, silang dalawa na lang ang nasa loob ng silid. Walang ibang tunog kundi ang humuhuning aircon at ang mahinang kaluskos ng papel. Umupo siya sa desk sa harapan ni Jenny. Yung part lang po sa polarity, yung sa VSEPR at kung paano nalalaman kung polar o hindi ang molecule. Tumango si Jenny. Inilapit ang kanyang upuan, kinuha ang whiteboard marker at nagsimulang magpaniwanag habang sumusulat sa maliit na board sa gilid ng silid. "Okay, so tandaan mo, kung ang geometry ng molecule ay symmetrical at lahat ng bond ay may parehong polarity, magiging non-polar ang kabuuang molecule. Pero kung may asymmetry or may lone pairs na hindi nababalanse, nagkakaroon ng net dipole moment." Habang nagpapaliwanag si Jenny, napansin ni Ian kung paanong umaalon ang kanyang boses. Malamig, malinaw, at may laging bahid ng lungkot. Hindi ito boses ng isang babaeng masaya. Ito ang boses ng isang taong sanay magturo, pero bihirang tanungin kung kamusta siya. Si Jenny naman, habang nagtuturo, muling naramdaman ang presensya ni Ian sa kakaibang paraan. Tahimik ito, ngunit nakikinig. Tapat, hindi gaya ng ibang lalaki sa klase na puro tingin sa hita. Si Ian, kahit minsan napapalingon, ay agad din lumilihis. Parang may takot
o respeto? Gets mo na? Tanong ni Jenny matapos magsulat ng diagram. Medyo napatingin si Ian sa kanya. Medyo po, pero hindi ko pa rin talaga gamay yung part kung paano i-visualize sa utak ko. Okay lang, may paraan pa. Lumapit si Jenny, umupo sa tabi niya at kinuha ang notebook ni Ian. Gumuhit siya ng molecule. Isipin mo to parang katawan ng tao. Kung may bahagi siyang lumalayo sa center, imbalanced siya, kaya nagkakaroon ng dipole. Napatawa si Ian. So, ang molecule parang taong hindi buo? Napangiti si Jenny. Exactly. At kapag hindi buo, nagkakaroon ng hila, ng puwersa, ng pagkapit. Napatingin si Ian sa kanya. Medyo mas malapit na sila ngayon. Parang hindi na guro at estudyante. Parang dalawang taong nagkakakilala muli sa isang mas tahimik na mundo. Ma'am, bulong ni Ian. Hindi ko po alam kung mali, pero parang gusto ko kayo alagaan. Napako si Jenny sa kinaupuan niya. Hindi siya agad nagsalita. Hindi siya agad umiwas. Tumibok ang puso niya. Mabagal sa una. Tapos sunod-sunod, parang may hinahabol. Hindi niya alam kung dahil sa biglaan ang lahat o dahil sa tagal na niyang walang narinig na ganoong klaseng salita. Hindi mula sa estudyante, kundi mula sa isang taong may tunay na malasakit. Ma'am, ulit ni Ian, bahagyang inilapit ang kamay sa kanya. Dumapo ang dulo ng daliri nila sa isa't isa. Walang pilit, walang agresyon, pero may alon na bumangga sa dam. At si Jenny, hinalikan siya. Dahan-dahan, halik na may tanong, pero may sagot din. Halak na puno ng takot, ng init, at ng damdaming matagal nang iniiwasan. Walang marahas, walang pagmamadali, at tulad ng isang formula sa chemistry, ang lahat ay biglang nag-react. Tumigil rin sila agad, naglayo ng bahagya. Nanginginig ang daliri ni Jenny habang inayos ang kanyang buhok. Si Ian ay parang naiwang walang mapa sa gitna ng disyerto. Hindi pa ito ang tamang oras, bulong ni Jenny. Tumango si Ian. Hindi na siya nagsalita. Hindi kailangang ipilit. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, alam nilang may apoy na nasindihan at hinding-hindi na iyon mapapatay. Sang gabi ng Huwebes, katatapos lang ng laboratory class sa General Chemistry, karamihan sa mga estudyante ay nagmamadaling umalis, bit-bit ang kani-kanilang notebooks, safety goggles at mga tanong para sa susunod na exam. Si Ian, gaya ng dati, ay hindi nagmadali. Ma'am, tawag niya habang nag-aayos si Prof. Jenny ng mga test tube rack at weighing scale, tutulungan ko na po kayo dyan. Nag-angat ng tingin si Jenny, medyo nanlalata sa pagod, ngunit mumiti. Salamat Ian, aaminin ko, hindi ko na kayang buhatin tong distillation flask ng mag-isa. Tahimik nilang inisa-isa ang mga baso, nilinis ang mga residue ng reagent at inilagay sa mga kahong yari sa plastic ang mga kadamitang babalik sa chemical stockroom. Pagbaba nila ng hallway, sumalubong ang kulog. Mabilis ang pagbuhos ng ulan, parang bigla ang pagsambulat ng tubig sa ibabaw ng mainit na simento. Grabe, buladas ni Jenny. Basa ka na agad. Basang-basa rin siya. Ang blue blouse niya ay kumabit sa balat na para bang hinulma sa hugis ng kanyang katawan. Ang white skirt niya ay dumikit sa kanyang hita at kahit siya'y hindi komportable, wala silang ibang mapupuntahan kundi ang laboratory room ulit. Magpatila muna tayo ng ulan, sabi ni Jenny habang binubuksan ang pinto ng silid. Sa pagpasok nila sa laboratory room, sumalubong sa kanila ang malamig na singaw ng aircon na tila kabaligtaran ng init sa kanilang pagitan. Basa ang sahig sa likod ng kanilang yapa. Ang asul na blouse ni Ma'am Jenny ay halos transparent sa pagkakapasa at ang puting palda niya ay kumapit sa hubog ng kanyang hita. Isang eksenang parang hindi bahagi ng classroom, kundi ng isang panaginip na hindi inaasahang naging totoo. Habang isinara ni Ian ang pinto, tumingin siya kay Jenny na ngayoy pilit tinatakpan ng sarili gamit ang kanyang braso. Tahimik ang silid, tanging ulan at tibok ng puso ang naririnig. Dahan-dahang lumapit si Ian. Pwede ba kitang halikan? Tanong niya. Halos pabulong, ngunit malinaw na malinaw kay Jenny. Walang sagot, ngunit hindi siya umiwas. Hinalikan ni Ian ang pisngi ni Jenny, dahan-dahan.
Isang halik na parang panalangin. Sumunod ang leeg, mainit, mabango, nanginginig. Narinig niya ang mahinang paghinga ni Jenny, parang sigaw na pinipigilan. Ang kanyang labi gumapang pababa, sa balikat, sa gitna ng dibdib, walang pagmamadali. Isa-isa, tinanggal ni Jenny ang putones ng kanyang blouse. Basang tela ang isa-isang bumagsak sa sahig. Tinanggal niya ang bra, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pagpiling hindi na itago ang sarili. Nang tumambad ang balat niya, hindi libog ang unang naramdaman ni Ian, kundi takot. Takot na baka masira ang tiwala. Ngunit nang hawakan ni Jenny ang kanyang kamay at ilagay iyon sa kanyang tagiliran, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Nagyakap sila, buo, matagal, mainit. Ang init ng balat ay parang apoy na hindi kayang pigilan. Ang palad ni Ian ay gumuhit sa likod ni Jenny, pababa, pataas, paulit-ulit na para bang tinatandaan ang bawat bahagi ng sandaling iyon. Ang mga halik ay hindi na lang sa labi, nasa leeg, nasa balikat, bumabalik sa dibdib, umaakyat sa tainga. Si Jenny napapikit, kumakapit sa batok ni Ian. Wala silang pakialam kung may makakita. Wala na ang guro at estudyante. Ang natitira ay 2 taong matagal nang nauuhaw sa tunay na damdamin. Unti-unting tinanggal ni Ian ang saplot ni Jenny. Nang walang natira, tumayo siya sa harap nito, tahimik. Hindi siya tumingin sa katawan bilang pagnanasa lang. Bagkus, para itong obra na sinadyang itago sa museo ng pangarap. Nang magtagpo ang kanilang mga labi, muli, ito ay halik na hindi lang laman ang hinahanap, kundi kanlungan. Nagsalubong ang katawan. Ngunit ang pinaka-umaapoy ay ang loob. Walang sigaw, walang mabilisang galaw. Isang sayaw ito, bagal, init, tiwala. Sa mesa ng laboratorio, doon sila naupo. Humawak si Ian sa bewang ni Jenny, marahang hila palapit. Ang likod niya'y nakadikit sa malamig na kahoy, pero ang pagitan nila'y naglalagablab. Bawat galaw ay may kahulugan. Bawat haplos ay may kasamang narito ako. Lumikas ang minuto na tila hindi gumagalaw ang mundo. Sa bawat yakap, parang may nililimot. Sa bawat halik, may sugat na naghihilom. Nang matapos ang gabing iyon, walang nagsalita. Si Jenny ang unang nagsuot ng blouse. Hindi isinara ang lahat ng butones. Si Ian ay tumingin lamang, hindi makapaniwala. Ngunit pareho nilang alam, hindi na ito eksperimento. Ito na ang simula ng reaksyong hindi na kayang baligtarin.